handa po akong mga tips para sa inyo. 6 na bawal gawin sa pag-ihi. Ni-research ko po to para makaiwas tayo sa UTI, urinary tract infection, at iba pang mga sakit. Okay, ano to 6 na bawal gawin na ginagawa natin kaya nagkakaproblema tayo sa pag-ihi. Number 1, bawal magpigil ng ihi. Let's say, malayo ang trip mo, nasa kotse, o minsan natutulog ka, ayaw mo pa umihi. Kailangan kasi, huwag punong-puno ang pantog. Ang pantog natin kasi, itong bladder natin, para siyang rubber band. Ang kaya niya siguro, kung bata ka pa, kaya niya 400cc. Kung matanda ka, baka 200cc na lang ang kaya niya ipuno. So, pag pinipigil natin yung pag-ihi, nag-expand, nag-stretch yung bladder sobra. Mahihirapan siya ngayon magsara. So, pwede kang magkaroon ng UTI, hihina yung muscle ng pantog, at meron ding urinary retention. Ibig sabihin, pagka-ihi mo, mamaya may matitira pa. Paano yung goma nga na bladder natin na expand masyado? Ayaw na. Okay? So, wag magpipigil, kaya maraming mga gas station. Number 2, may problema din sa pag-ihi sa public toilet. Ingat din tayo. Dapat humanap tayo ng malinis, di ba? May gas station na malinis, meron naman iba hindi. Kasi syempre, uupo ka dun sa toilet bowl, madumi. Paano gagawin natin? Yung iba, dudumi, hindi nililinis yung toilet bowl, kawawa naman yung susunod na gagamit, walang tubig, walang sabon sa public toilet. Yun ang magiging problema. So, magbabaon tayo ng sariling tissue o alcohol, panghugas ng kamay. Number 3, yan ang bawal din. Bawal hindi maghugas ng kamay. 'Di ba? Kahit pag-ihi lang, at least nakahugas ka ng sabon, tubig, or magbaon na lang ng alcohol kung nasa labas. Yun na lang magagawa natin. Number 4, sa mga babae, pag umiihi, minsan naghuhugas ng mga mababangong sabon, yung mga very fragrant na sabon o matatapang na sabon, o minsan yung toilet paper na ginagamit natin, lalo ng kababayan, masyadong magaspang. Hindi po maganda, lalo na sa mga babae, baka mag-allergy, mag-UTI, mairita din. Kahit sa lalaki, tubig at panghugas, pwede na yun. Kasi yung sabon, wag lang masyadong matapang. Dapat gentle soap lang. Siguro yung mga ivory, mga ganon. Pwede. Yung mga mas light. Number 5, cross legs. Bawal din mag-cross legs ng matagal. Kasi pag naka-cross legs tayo, bukod sa nakakadami ng varicose veins, may pressure yan sa bladder. So, mag-i-strain ka sa pag-ihi mo, naiipit mo rin. At dahil dyan, hindi kompleto yung pag-ihi. Tawag dyan, residual. Yan ang ayaw mo na. Umihi ka na, mamaya maiihi ka pa ulit. Common yan sa nagkakaedad. Edad 50 pataas dahil lumalaki ang prostate natin. And number 6, pag umiihi, dapat focus. Huwag ko ano iniisip natin. Yung iba nga may mga shy bladder pa kung may mga tao sa paligid hindi makaihi. So dapat nag-iisip ka pa ng bagay na makafocus ka. Minsan kumanta ka ng ABC, magbilang ka 1, 2, 3 para ma-distract ka lang, para maumpisahan lang yung ihi mo. May mga shy bladder na ganun. Pag may tao, hindi makaihi. So dapat nakafocus ka. Tapos yung pag nagmamadali din, minsan akala mo nakaihi ka na, yung pala marami pa naiwan. So, pwede ang tip natin mag-second urination. Sabihin, umihi ka na, hintay ka 1 minute, ihi pa ulit. Pangalawa, pangatlo, pang-ihi. Kasi naiiwan nga yung ihi sa bladder natin. Dahil sa nagmamadali ka, distracted ka, lalaki na lampas 50, 60 years old, malaki ang prostate, o baka may UTI. Okay? Ano sintomas ng UTI? Masakit sa pag-ihi. Yan, pag mahapdi sa pag-ihi, yung kulay ng ihi mabula. Para sigurado magpapa-urinalysis tayo. Mura lang urinalysis. Check mo kung may WBC sa urine. Pag lampas 5 o too many to count, ay may infection ka na. Tingnan mo rin kung may bacteria at papatingin tayo sa doktor. Doctor usually kung may UTI,
bibigyan kayo ng antibiotic ng mga 3 days, pero siya na po bahala to. Ang magagawa nyo lang, uminom ng maraming tubig, 6 to 8 glasses, para mahugasan ito. Minsan nakukuha na yon sa pag-inom lang ng maraming tubig. Pero if symptoms persist, syempre, consult tayo sa doctor. Salamat po. God bless.